So, kung naghahanap ka ng smartphone na under 4K, so meron akong ma-recommend sa'yo na dalawa. Pero, para lang to sa mga desperado na or kailangan na talaga ng cellphone. Kasi kung hindi mo pa naman kailangan, mag-ipon ka muna para sa mga mas better na smartphone. Okay, so, simulan natin kay Tecno Spark Go 1. So, ang kanyang processor is Unisoc T615. Tapos, Android 14, IPS LCD. Meron siyang 6.67 inch. And meron siyang 120Hz refresh rate. Ang taas nun, men. 720p lang yung kanyang resolution, pero okay lang yun. Tapos meron siyang 3 or 4 GB of RAM and 64 or 128 GB of storage. Tapos 5,000 mAh na rin yung kanyang battery. Matagal yan. 15 watts of charging. Maabot yan ng mga 1 to 2 hours. Matagal pero okay na rin yun. Sa kanyang price, okay na yun. Pagdating naman sa camera, meron siyang 13MP sa back, tapos 8MP naman sa harap. Pagdating naman sa video recording, sa kanyang back, kaya niyang mag-video ng 180p at 30 fps. Sa front naman, yes. So ayan guys, chinek ko yung Shopee and may nakita akong dalawang variant, yung 464 and yung 3128. Bale, yung price nila ay hindi mo naman masyado nagkakalayo, 3,600 and 3,800. So kung meron ka matinong pag-iisip, well, pipiliin natin yung 464 kasi mas mataas yung RAM is better than mas mataas yung storage, diba? Because higher RAM means smoother. Tsaka itong variant na to na 464, yung 4GB RAM plus 4GB RAM ulit kasi yun yung expandable RAM. Yung expandable RAM na yun, nakakatulong naman siya ng konti doon sa mga background apps, ganun. Okay, next. So, punta naman tayo kay Infinix Smart 9. So, marami sila pagkakapareho dito, no? Maliban na lang doon sa kanyang processor. Kasi yung processor niya is MediaTek Helio G81. Pero same lang sila na IPS LCD, 120Hz din yung kanyang refresh rate. Ang smooth nila, no? Then, Android 14 na din. 6.67 inch naman yung kanyang screen. 720p resolution lang din, pero okay lang din yun para sa price na ganyan. Yung Itel P55 5G nga ay 720p resolution din yun. Tapos parehas din sila ng variant ng RAM, merong 364 tsaka 4128, 464, ganun. Tapos 5,000 mAh battery, and ang pagkakaiba dito is mas mababa yung watts netong Infinix Smart 9 kasi meron lang siyang 10 watts charging. Pagdating naman sa camera, meron siyang 13MP sa back. Tapos meron siyang 8MP sa front. Parehas sila din. Parehas din sila sa video recording kasi meron siyang 180p at 30 fps sa back at sa front. Meron din siyang yes na lang. Hindi ko makita yung information. So, yun na nga. Kung mapapansin nyo, ang highlight talaga ng cellphone na to is yung kanyang refresh rate. So, 120 refresh rate. From experience, meron akong cellphone na may 120Hz. Grabe, sobrang smooth. Trust me. Kaya ako nanggaling ka sa 30, 90, tapos pumunta ka sa 120. Shit. Ayaw mo nang balikan yung 30 tsaka 90 kasi sobrang smooth. Kapag mag-scroll ka sa social media, dun pa lang sa home screen, pag-scroll mo, shit, ang smooth na niya. And isa pang advantage pala nito, 120Hz na to, well, kapag mataas yung hertz kasi, mas smooth yung FPS sa game. So, kapag well optimized yung iyong phone, itong phone na to, well, kaya nitong mag-run ng higher frame rate sa mga game. Kunyari, sa Mobile Legends, kaya niya mag-run sa higher frame rate or even max kung optimized yung cellphone na to. And also, yung capability rin pala ng CPU and GPU to run games at 120fps. Pati na rin yung mga games pa pala kasi may mga games na hindi supported by 120fps hanggang 60fps pa lang, ganoon. Okay, so punta naman tayo sa processor nito mga cellphone na to. Tecno Spark Go 1, umaabot yung kanyang Antutu score ng 300,000. Ito naman si Infinix Smart 9, yung kanyang Antutu score is around 204,000 lang. Which is, masasabi natin na si Tecno Spark Go 1 ay may mas better na performance kaysa kay Infinix. Tsaka may napansin lang ako dito guys, kasi itong si Infinix Smart 9 is may mas mataas na CPU speed at mas mataas yung kanyang GPU. Pero mas mataas pa rin yung Antutu score ni Tecno Spark Go na merong Unisoc T615. So, ibig sabihin lang pala nun na higher CPU or higher GPU doesn't always mean better. Diba? Okay, so punta tayo sa next difference nila is yung kanila charging speed. Yung isa kasi 15 watts and yung isa 10 watts. And si Tecno yung merong mas mataas na charging speed which is 15 watts. Well,
Well, malaki kasi yung pagkakaiba na itong dalawa eh. Pag meron ka 15 watts, maabot lang yan ng 1 hour 30 minutes to 1 hour 45 minutes. Pero itong 10 watts, medyo matagal to, maabot to ng 2 hours. So, syempre, mas better yung mas mataas na watts, which is Tecno. So, finally, isa sa mga nagustuhan kong feature na itong dalawa is yung kanilang stereo speaker or yung dual speaker. Kasi, dahil dito meron ka ng dalawang speaker sa left and right. So, advantage to sa gaming. Kasi, for example, naglalaro ka na Call of Duty. Ngayon, maririnig mo yung gunshot or footstep kung nasan may yung kalaban. Either left or right. Hindi mo na kailangan ng earphone nor headset para ma-experience yung ganito. Which is very, very good. Actually, meron ako cellphone na may ganito and grabe, ang ganda nung ganong feature niya. So, kung mapapansin nyo, mas maraming kinalamang to si Tecno Spark Go 1 kesa ay Infinix Smart 9. So, ano ibig sabihin na? E di, piliin nyo na si Tecno Spark Go 1. Doon pa lang sa processor, mas mataas na. Doon sa charging speed, mataas na rin. Sa Antutu score, mas mataas. And grabe yung difference nila, okay? Okay, so yun guys, pagdating naman sa price, ayan, nilista ko siya. Okay, dito kay Tecno, meron siyang 3128 at 464 na variant. Yun nga yung medyo magkalapit lang yung presyo. Pero kung ako, pipiliin ko na yung 4GB and 64. Kasi mas gusto ko yung mas mataas na RAM para mas smooth yung gameplay. Andyan pala yung link sa description. Pagdating naman kay Infinix, meron siyang 364 and 4128. Yung 4128 is maabot na siya ng 4K. Pero kapag meron kang voucher, baka bumaba siya ng mga 38 gano'n. Tapos meron namang 364 na ang price niya around 3,500. Yan. Okay, so kung kailangan mo na talaga ng phone or desperate ka na magkaroon ng phone, eto yung dalawang recommended na cellphone or smartphone para sa'yo. At the price of under 4,000 pesos. So, ayun. That's all and see you next time.